Dear Admin, ako po si Mary Jane. Habang sinusulat ko po ang liham na ito, nandito ako ngayon sa isang maliit na boarding house sa Pilipinas. Malayo sa asawa ko, malayo sa anak ko, at mas lalong malayo sa dating buhay na pilit kong binabalikan sa isip ko gabi-gabi. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, pero siguro kailangan kong bumalik sa panahong nagsimula ang lahat. Sa panahong nasa Qatar pa ako, tahimik ang buhay ko, simple, at akala ko kontrolado ko ang lahat. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang domestic helper sa isang pamilya sa Qatar. Maayos naman ang trato sa akin. Hindi ako sinasaktan, may sapat na pagkain at nakakapagpadala ako ng pera sa pamilya ko sa Pilipinas. May asawa akong naghihintay at isang anak na siyang dahilan kung bakit ko kinakaya ang lahat. Araw-araw, pareho lang ang ginagawa ko. Gising ng maaga, linis, luto, laba, pahinga sandali, tapos ulit. Sa umpisa, sanay na ako sa ganong routine. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman ko ang lungkot. Yung tipong kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pa rin makatulog dahil sa dami ng iniisip. Doon ko mas naramdaman kung gaano kahirap maging malayo sa pamilya. Sa bahay na pinagtatrabahuhan ko, may driver ang amo ko. Tawagin ko na lang siyang Imran. Isa siyang Pakistani. Tahimik lang at hindi pala salita pero gwapo. Noong una, wala lang siya sa akin. Katulad ko, ginagawa lang niya ang trabaho niya araw-araw. Pero habang tumatagal, napapansin ko na sa tuwing nagkakasalubong kami, palagi siyang may simpleng tanong. Kumain ka na ba? Pagod ka ba? Okay ka lang ba? Mga simpleng bagay na hindi ko inaasahan. Pero unti-unti kong hinahanap. Hindi ko namalayan na sa dami ng taong dumadaan sa araw ko, siya lang pala ang napapansin ko. Minsan habang nagbubuhat ako ng mabigat na gamit sa kusina, lumapit siya at tinulungan ako. Wala siyang sinabi, basta kinuha niya ang kalahati ng bigat at sabay naming inilapag. Saglit kaming nagkatitigan. Walang mali siya, pero may kakaibang pakiramdam. Doon nagsimula ang mga simpleng usapan hanggang sa naging kwentuhan na tungkol sa pamilya, sa buhay, sa hirap ng pagiging OFW. Doon ko naramdaman na hindi pala ako nag-iisa, na may isang tao na nakakaintindi sa pagod at lungkot na matagal ko nang tinatago. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural ang presensya namin sa isa't isa. Minsan sabay kaming kumakain sa kusina kapag wala ang amo. Minsan nagkakatawanan sa maliliit na bagay. At sa bawat sandaling iyon, nakakalimutan ko ang lungkot ko. Nakakalimutan ko na malayo ako sa pamilya ko. Pero kasabay ng mga sandaling iyon, may parte sa akin na unti-unting nagigising. Isang parte na alam kong hindi ko dapat pinapakinggan. Dahil sa likod ng lahat, may asawa ako, may anak ako, at may responsibilidad ako na hindi ko dapat talikuran. Sinubukan kong umiwas. May mga araw na hindi ko siya pinapansin. Dire-diretso lang ako sa trabaho ko, pero sa tuwing hindi kami nagkakausap, mas lalo ko siyang naiisip. Hanggang sa dumating sa punto na kahit wala siya sa paligid, hinahanap-hanap ko siya. Doon ako nagsimulang matakot sa sarili ko dahil alam kong mali na ang nararamdaman ko. Pero kahit alam kong mali, hindi ko agad napigilan. Isang gabi, tahimik ang buong bahay. Nasa labas ang amo ko at wala pa ang mga bata. Tapos na ang trabaho ko at papunta na sana ako sa kwarto ko nang mapadaan ako sa garahe. Nandoon siya, nakaupo at tila malalim ang iniisip. Nang makita niya ako, tinawag niya ako. Dapat hindi ako lumapit. Dapat dumiretso na ako, pero hindi ko ginawa. Lumapit ako at naupo sa kabilang side. Nag-usap kami. Sa una, simpleng kwento lang hanggang sa naging mas personal. Tinanong niya ako kung masaya ba ako. Hindi ako nakasagot agad dahil kahit ako, hindi ko alam ang sagot. Tahimik lang ako habang nakatingin sa sahig. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya na dahan-dahang humawak sa kamay ko.
Nanlamig ang buong katawan ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng sandaling yon. Alam ko kung saan ito pwedeng humantong. At alam ko rin na dapat umatras ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko binawi ang kamay ko hanggang sa may nangyari na sa amin. At sa gabing iyon, may isang desisyon akong ginawa na hindi ko na mababawi kailanman. Isang desisyon na hanggang ngayon, dala-dala ko habang nakatago ako rito sa Pilipinas. At iyon pa lang ang simula ng lahat. Pagkatapos ng gabing yon, akala ko kaya ko pang itama ang lahat. Kinabukasan, iniwasan ko siya. Hindi ako lumalabas ng kwarto kung alam kong nandyan siya. Kapag nagkakasalubong kami, hindi ko siya tinitingnan. Gusto kong ibalik sa dati ang lahat, na parang walang nangyari. Pero habang mas lalo ko siyang iniiwasan, mas lalo ko siyang naiisip. Parang may kulang sa araw ko na dati naman ay wala. Doon ko napagtanto na hindi pala ganoon kadaling burahin ang isang bagay na minsan mong hinayaan. Ilang araw kaming ganoon, tahimik, iwasan. Hanggang sa isang hapon habang naglilinis ako sa kusina, pumasok siya. Akala ko dadaan lang, pero tumigil siya sa may pintuan. Ilang segundo kaming walang imikan. Then he said softly, "Why you avoid me?" Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko kayang magsalita dahil alam kong kapag nagsimula ako, baka bumigay na naman ako. I said, "This is wrong. We should stop." Tumango siya, pero hindi siya umalis. I understand. But I miss talking to you. Simple lang ang sinabi niya, pero parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya namilit. Hindi siya lumapit agad. Pero ramdam ko na hinihintay niya kung ano ang gagawin ko. At ako ang sumuko. Hindi sa isang iglap, kundi unti-unti. Nagsimula ulit sa simpleng usapan. Hanggang sa mas napapadalas ang pagkikita namin kapag walang tao. Hindi na lang basta trabaho ang dahilan. Hinahanap na namin ang isa't isa. Minsan sa garahe, minsan sa kusina, minsan kahit ilang minuto lang basta pareho kami makaraos. Little time, but enough. Sa bawat pag-uusap namin, mas nakikilala ko siya. Kwento niya ang pamilya niya sa Pakistan, kung paano niya namimiss ang nanay niya, kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. "I miss home," he said one time. At doon ako tinamaan dahil pareho pala kami. Pareho kaming malayo. Pareho kaming may iniwang pamilya. Pareho kaming naghahanap ng kahit konting pahinga sa gitna ng pagod. At doon ako lalo nahulog. Hindi dahil sa nangyayari sa amin, kundi dahil sa pakiramdam na may nakakaintindi sa akin. Pero kasabay ng lahat ng iyon, mas lalo akong kinakain ng konsensya ko. Tuwing tatawag ang asawa ko, hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Kapag kinakausap niya ako tungkol sa plano namin sa hinaharap, parang may bumabara sa lalamunan ko. Minsan tinanong niya ako, "Okay ka lang ba diyan?" At ang nasabi ko lang, "Oo." Pero sa totoo lang, hindi na. Hindi na ako okay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong lumalayo sa dati kong sarili. Sinubukan kong umiwas ulit. May mga araw na hindi ako lumalapit. May mga pagkakataon na tinatanggihan ko siya. Pero sa tuwing magkikita kami, bumabalik ang lahat. One night, he held my hand again. This time, hindi na ako nagulat. Hindi na ako umatras. At doon ko na tuluyang naramdaman na hindi na ito basta pagkakamali lang. Hindi na ito nadala lang ng pagkakataon. May damdamin na. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil hindi lang pala katawan ko ang nasangkot. Pati puso ko. At habang mas lalo akong nahuhulog, mas lalo kong nararamdaman na darating ang araw na hindi ko na kayang kontrolin ang mangyayari. Habang tumatagal ang lihim naming relasyon, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti na akong nawawala sa sarili ko. Hindi na ako yung dating Mary Jane na malinaw ang prinsipyo at alam kung saan dapat tumayo. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo akong nasasanay sa presensya niya.
At sa bawat sandaling yon, mas lalo kong nakakalimutan kung gaano kabigat ang ginagawa ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong pakialam. Sa totoo lang, araw-araw akong nilalamon ng konsensya ko. Minsan habang kausap ko ang asawa ko sa video call, napansin niyang tahimik ako. Tinanong niya kung pagod lang daw ba ako. Tumango ako. Kahit ang totoo, hindi lang pagod ang nararamdaman ko. May tinatago ako. Isang bagay na alam kong sisira sa lahat kapag nalaman niya. Habang nakatingin ako sa kanya sa screen, hindi ko maiwasang isipin kung gaano ako kalayo sa taong pinangakuan ko ng katapatan. At habang mas lalo akong nahihiya, mas lalo akong nahihirapang kumawala sa sitwasyon ko. May mga pagkakataon na sinusubukan kong umiwas kay Imran. May mga araw na hindi ko siya pinapansin kahit nararamdaman kong nandyan siya. Pero sa tuwing nagkakatagpo kami, bumabalik ang lahat. Isang tingin lang, isang simpleng tanong, sapat na para mabasag ang lahat ng pinipilit kong buuin. Parang may hatak na hindi ko maipaliwanag. At habang tumatagal, mas lalo akong natatakot dahil pakiramdam ko, hindi ko na ito kayang kontrolin. Hanggang sa isang araw, may napansin ako sa katawan ko. Una, inisip ko pagod lang. Madalas akong nahihilo. Mabilis akong mapagod kahit hindi naman mabigat ang trabaho. May mga umaga na parang nasusuka ako kahit wala naman akong kinakain. Ilang araw kong binaliwala. Ayaw kong mag-isip ng kung ano. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Pinakamatinding takot ko ay nagsimula nang mapansin ko na hindi ako dinadatnan. Doon ako kinabahan ng tuluyan. Ilang gabi akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung posible ba. Pinipilit kong isipin na baka stress lang, baka dahil sa pagod. Pero sa loob ko, alam ko na ang sagot. Natatakot lang akong harapin. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob akong lumabas para bumili ng test. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, pero ginawa ko pa rin. Pagbalik ko sa kwarto, matagal ko itong tinitigan bago ko gamitin. Parang umaasa ako na kapag hindi ko ginawa, hindi magiging totoo. Pero ginawa ko pa rin. At habang hinihintay ko ang resulta, pakiramdam ko titigil ang tibok ng puso ko. Ilang segundo lang ang lumipas, pero parang napakatagal. Hanggang sa lumabas ang 2 linya. Napatigil ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makaiyak. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Buntis ako. At sa sandaling yon, pakiramdam ko gumuho ang buong mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Ang alam ko lang, may asawa ako sa Pilipinas. May anak na umaasa sa akin. At ang batang dinadala ko ngayon, hindi sa kanya. Kinabukasan, pilit kong itinago ang lahat. Normal akong kumilos sa harap ng amo ko. Nagtrabaho ako na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, parang may sumisigaw. Hindi ko kayang tingnan si Imran nang hindi naaalala ang katotohanan. Nang makita niya ako, napansin niya agad na may mali. "You are not okay," he said. Hindi ko siya sinagot agad. Pero hindi ko rin kinaya itago ng matagal. I told him that I'm pregnant. Tahimik siya. Matagal. Parang hindi niya alam ang sasabihin. Then he said softly, "What will you do?" Doon ako napaiyak dahil iyon din ang tanong ko sa sarili ko. Hindi ko alam. Hindi ko kayang umamin sa asawa ko. Hindi ko kayang ipakita ang sitwasyon ko sa pamilya ko. Hindi ko kayang manatili roon na parang walang nangyari. At higit sa lahat, hindi ko kayang harapin ang bawat araw na may tinatagong ganito kabigat. Ilang araw akong nag-isip. Ilang gabi akong umiiyak ng tahimik. Hanggang sa dumating ako sa isang desisyon na alam kong magbabago ng lahat. Kailangan kong umuwi. Nagpaalam ako sa mga amo ko na may emergency sa bahay at pinayagan naman ako basta babalik daw ako. Wala na akong ibang choice. Kailangan kong ilayo ang sarili ko. Isang gabi,
Habang mag-isa ako sa kwarto, nag-impake ako ng mga gamit ko, tahimik. Walang nakakaalam. At habang hawak ko ang tiket pauwi ng Pilipinas, nanginginig ang kamay ko. Dahil alam kong hindi lang ako ang uuwi. May dala na akong lihim na hindi ko alam kung paano ko haharapin. At doon ko naramdama na hindi na ito simpleng pagkakamali. Ito na ang simula ng pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi ako dumiretso sa bahay namin. Hindi ko kayang humarap sa asawa ko na parang walang nangyari. Hindi ko kayang tingnan siya sa mata habang dala ko ang lihim na alam kong sisira sa lahat. Kaya imbes na umuwi, dumiretso ako sa isang maliit na boarding house sa ibang lugar. Doon ako nagtago. Doon ko piniling harapin mag-isa ang sitwasyon na ako rin ang gumawa. Sa mata ng asawa ko, nasa Qatar pa rin ako. Araw-araw, nagpapanggap ako. Tuloy pa rin ang tawag namin, pero bihira na akong mag-video call. Lagi kong sinasabi na busy ako o pagod ako sa trabaho. Minsan sinasabi ko na may ginagawa ang amo kaya hindi ako makapagpakita. Sa totoo lang, natatakot akong makita niya ang itsura ko. Natatakot akong mapansin niya na may nagbago, na may tinatago ako. Masakit magsinungaling, pero mas natatakot akong sabihin ang totoo. Tungkol naman sa padala, hindi ko pwedeng ihinto. Alam kong magdududa siya. Kaya kahit nandito na ako sa Pilipinas, nagpapadala pa rin ako buwan-buwan. Galing sa ipon ko at paminsan-minsan, nagpapadala naman si Imran kapag humihingi ako. Yung perang pinaghirapan ko sa abroad, iyon ang unti-unti kong ginagamit para mapanatili ang kasinungalingan ko. Sa umpisa, hindi ko masyadong iniisip. Sabi ko sa sarili ko, panandalian lang ito. Makakahanap din ako ng paraan. Pero habang tumatagal, napapansin ko na unti-unti nang nauubos ang pera ko. Bawat padala, may kapalit na kaba. Hanggang kailan ko ito kakayanin? Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo akong hindi lumalabas. Maluluwag na damit ang sinusuot ko para hindi halata kapag may nakakakita. Madalas sa loob lang ako ng kwarto. Tahimik, mag-isa. Ang nanay ko lang ang nakakaalam ng lahat. Paminsan-minsan, palihim siyang pumupunta sa akin para dalhan ako ng pagkain o samahan ako sa check-up. Hindi rin niya kayang ipaalam sa iba ang sitwasyon ko. Pareho kaming natatakot sa maaaring mangyari kapag nalaman ito ng asawa ko. Anak, kailangan mong maging matatag, sabi niya sa akin minsan. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pa. Mag-isa akong pumupunta sa doktor. Mag-isa akong bumibili ng gamot. Mag-isa akong umiiyak tuwing gabi. Walang kamay na hahawak sa akin. Walang boses na magsasabi na magiging okay ang lahat. Dahil pinili kong itago ang lahat. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon ko. Hindi lang dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa kasinungalingan na araw-araw kong pinapasan. Minsan habang kausap ko ang asawa ko, tinanong niya ako kung kailan ako uuwi. Miss ka na namin, sabi niya. Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Sinabi ko na lang na kailangan ko pang mag-extend. Kailangan ko pang mag-ipon. May mga bayarin pa. Tahimik siya sandali bago sumagot. Sige, basta mag-ingat ka diyan. Doon ako napapikit. Dahil sa bawat salitang yon, mas lalo akong nasasaktan. Hindi niya alam na nandito lang ako. Hindi niya alam na mas malapit ako kaysa iniisip niya. Pero mas pinili kong lumayo. Habang papalapit ang mga buwan, mas lalo akong kinakabahan. Nauubos ang pera ko. Lumalaki ang tiyan ko. At papalapit ang araw na kailangan kong manganak. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, hawak ko ang tiyan ko. Doon ko naramdaman ang malakas na galaw ng bata. Napaluha ako. Wala siyang kasalanan. Pero ang buhay niya magsisimula sa isang kasinungalingan. At ako ang gumawa noon. Habang nakatingin ako sa kisame ng maliit kong kwarto,
tinatanong ko ang sarili ko. Hanggang kailan ko ito maitatago? Hanggang kailan bago ako maubusan? Hindi lang ng pera, kundi ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang lahat dahil pakiramdam ko, malapit na akong maubusan ng pareho. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Mag-isa ako nang nagsimula ang pananakit. Tahimik ang maliit kong kwarto, pero ang katawan ko parang unti-unting nadudurog sa sakit. Doon ko na tinanggap na hindi ko na kayang itago pa sa sarili ko ang realidad. Manganganak na ako. Tinawagan ko agad ang nanay ko. Nanginginig ang boses ko. Hindi ko na kaya. Dumating siya at sinamahan ako papunta sa ospital. Habang nasa biyahe kami, hawak ko ang tiyan ko, umiiyak. Hindi lang sa sakit, kundi sa takot. Takot sa mangyayari. Takot sa susunod. Takot sa buhay na naghihintay sa akin pagkatapos nito. Sa ospital, doon ko naranasan ang pinakamahabang oras ng buhay ko. Walang asawa na hahawak sa kamay ko. Walang pamilyang nakapaligid. Nanay ko lang ang kasama ko. At bawat sakit na nararamdaman ko, parang paalala ng lahat ng desisyon na ako mismo ang gumawa. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Narinig ko ang unang iyak ng anak kong babae. Napatigil ang mundo ko. Ibinigay siya sa akin. Maliit, mahina. Walang kaalam-alam sa lahat ng nangyari. Tinitigan ko siya. At doon ako tuluyang napaiyak. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan. Dahil sa kabila ng lahat, wala naman siyang kasalanan. Pero ang buhay niya, nagsimula sa isang lihim. Sa mga sumunod na araw, hindi ko siya halos maalisan ng tingin. Hinahawakan ko ang maliit niyang kamay. Pinagmamasdan ko siya habang natutulog. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Mahal ko siya. Kahit paano siya nabuo. Kahit gaano kamali ang sitwasyon, mahal ko siya bilang anak ko. Pero kasabay ng pagmamahal na yon, may isang katotohanan na paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Hindi ko siya kayang iuwi sa asawa ko at sa bahay namin. Hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang harapin ang mga mata ng taong niloko ko. Ilang gabi akong hindi makatulog. Habang pinagmamasdan ko ang anak ko, tinatanong ko ang sarili ko kung anong klaseng ina ako. Hanggang sa dumating ako sa desisyon na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba o mali. Iiwan ko siya sa nanay ko. Habang hawak ko siya isang gabi, dahan-dahan ko siyang niyakap. Anak, patawad. Kinabukasan, kinausap ko ang nanay ko. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Tumango siya, kahit ramdam ko ang sakit sa mga mata niya. Anak, sigurado ka ba? Hindi ako nakasagot. Dahil kahit ako, hindi ako sigurado. Pagkalipas ng ilang araw, iniwan ko siya. Iniwan ko ang sarili kong anak. At iyon ang pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Ngayon, nandito pa rin ako sa Pilipinas. Pero hindi na ako pwedeng manatiling ganito. Paubos na ang pera ko. Bawat padala ko sa asawa ko, galing na lang sa natitira kong ipon. At alam kong darating ang araw na wala na akong maipapadala. Kapag nangyari iyon, magsisimula na siyang magtanong. At baka doon na mabunyag ang lahat. Kaya ngayon, kailangan kong magdesisyon. At ito ang mga tanong na hindi ako pinapatulog gabi-gabi. Babalik ba ako sa dati kong amo sa Qatar, kung saan alam kong hinihintay pa rin nila ako? Pero nandoon din siya, ang taong nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Paano kung bumalik ang lahat na pilit kong tinatakasan? O mag-a-apply na lang ako sa ibang bansa. Magsisimula ulit. Pero paano kung mapunta ako sa ibang lugar at magduda ang asawa ko? Paano kung hanapin niya ang totoo kung nasaan talaga ako nitong mga buwan na wala ako? O uuwi muna ako sa asawa ko? Magpapanggap na galing ako sa abroad. Pero ang kinakatakot ko, paano kung mahalata niya? Paano kung makita niya na may nagbago sa katawan ko?
Paano kung malaman niya na may anak akong itinago sa kanya? Hindi ko alam kung alin ang mas tama. Ang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang kasalanan ko. Ang tumakas at magsimula ulit sa ibang lugar. O ang harapin ang pamilya ko na may dalang katotohanan na pwedeng sumira sa lahat. Kayo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin ninyo? Nagmamahal, Mary Jane. Sa kwentong ito ni Mary Jane, makikita natin na hindi lahat ng desisyon sa buhay ay malinaw kung tama o mali. May mga pagkakataon na napipilitan tayong pumili hindi dahil gusto natin, kundi dahil pakiramdam natin yun na lang ang natitirang paraan. Pero sa bawat desisyon, may kapalit. At minsan, ang kapalit ay hindi pera, kundi konsensya na habang buhay mong dadalhin. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano ang gagawin ninyo? At kung akala ninyo ay hanggang dito na lang ang ganitong klaseng kwento, may isa pa kaming ibabahagi na mas lalo kayong mapapaisip. Isang Pinay OFW sa Saudi ang binayaran ng kanyang amo para magkaanak. Kung gusto ninyong malaman kung paano siya napunta sa ganong sitwasyon at ano ang naging kapalit nito sa buhay niya, panoorin ninyo ang susunod naming kwento pagkatapos nito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.